Okay, mga kapatid. Good evening po sa inyong lahat. Isang maulang gabi at isang malamig na gabi at isang mabahang araw sa ating lahat mga kapatid. Ayan, at welcome po sa ating Stewardship Podcast. Ayan, good evening sa iyo, Brother Jimmy, at good evening sa iyo, Brother Josh. Kamusta kayo? Ayan, hello po. Good evening po, Pastor Jonel and Brother Jimmy. At sa atin din pong mga kapatid, mga kaibigan na kasama po natin ngayon sa atin pong Stewardship Podcast. Happy listening and happy viewing po sa inyong lahat. Okay, basang-basang maghapon na po talaga. Talagang walang humpay ang ulan. Tumigil man ay konti lang. Tapos namimiss na natin yung init na pastor, Brother Josh. Kayo ba'y nakapagpa-araw na nitong mga nakaraan o wala talaga? Wala talagang araw, no? Wala, magpapakita man pero magtatago din. Nahihirapan po maglaba ngayon. Walang dryer. Mahirap. Opo. Kulang yung new start natin ngayon. Walang sunlight. Oo nga, oo. Ayan. Pero anyway, magpasalamat pa rin tayo mga kapatid kasi sa kabila po ng mga karasang ito, madalas ko nga sinasabi, God is good all the time because we are still alive and still kicking, no? Ganyan po kabuti ang Panginoon. At hindi naman tayo nagugutuman, hindi naman tayo nauulanan, hindi naman tayo tayo nakakatulog ng mahimbing. Lahat na lang yan mga kapatid ay isang bagay na dapat ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Kasi kung wala yung mga bagay na yun, ewan ko na lang kung saan tayo pupulutin, anong mararanasan natin. Oo. Pero patuloy natin, Pastor, ipanalangin yung mga kababayan natin, especially yung mga nabahan. Amen. Palagay ko, nag-struggle na rin talaga sila, especially when it comes to financial, syempre. Yeah. Lalo yung mga nasa mababang lugar, sobra, possible ay may mga bahay ng nangangalahati, ang tubig sa kanila. So, panalangin natin na magkaroon sila ng mga pagkain at mga tulong mula sa mga kinaukulan. Ayan. Okay, batiin din natin ating mga kasama at mga kapatid na nanonood. Ayan, okay. At kay Sister Lorna. Ayan, good evening po mga kapatid. Okay, at kay Sister Vivian Garcia. Ayan, nakikinig din Sister Vivian. Yan, good evening po, Sister Vivian. Happy listening. Kamusta po kayo dyan sa Hagonoy? Mukhang binabaha ang Hagonoy? Medyo rin, Possible, yes, Pastor. No? Kung may tubig sa Malolos, sigurado pong mas may tubig sa Hagonoy. Mas nasa mababang lugar sila. Yung Paumbong, ganun din, Paumbong din po. Ayan, Bulacan. Oo, naku. Low area kasi tayo yung ating lugar. Low area po. At kay Tita Chet, ayan, good evening po, Tita Chet, gandang gabi sa mga tapat na ka-steward. Ayan. Steward. Alright. Good evening din po. Ayan. Kay Brother Jonathan, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ayan. Mga nakikinig. Opo. So, yun mga kapatid, don't forget to like and share yung live po natin. Pwede niyo po i-share yan sa inyong mga profile. Okay, kung gusto niyo i-share ang link, pwede rin po mga kapatid. And sa ating YouTube channel, you can subscribe. Mamaya ilalagay po ulit ni Brother Josh sa ating comment section yung link po ng ating YouTube, para inyo rin po malink doon at at least yung mga video po natin dito, yung live ay makita nyo po doon in case na gusto nyo pong balikan. Opo. Yes. At siya nga pala, Brother Josh, Brother Jimmy, at huwag din kalilimutan ng ating mga kapatid na pwede kayo mag-share ng inyong mga reflections, mga comments, at mga reflection and comments yan. And if ever na gusto nyo tumawag, you are free to call. And also, you can comment po sa comment section. Mas maganda na may-share nyo po yung inyong mga naisabihin para ito po rin po yung maging karagdagan po sa aming kaalaman at kaalaman po ng ating nakikinig. Brother Josh, Brother Jimmy, kunin ko lang yung cellphone. Baka may tumawag na. Ayan. Okay, start. Nakakatuwa po, Brother Jimmy, and Pastor, and even sa ating pong mga kapatid, sapagkat alam po natin ay parami po ng parami ang nare-reach na mga kapatid po natin, mga kaibigan, and even yung mga mga interesado rin na mas lalo pang malaman ang tungkol sa pagiging katiwala. Kaya
sa lahat po ng ating pong mga kapatid na patuloy na sumusuporta po sa ating pong programa tuwing gabi, patuloy nyo pong i-like, patuloy nyo pong i-share sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga kapatid, para lahat po tayo ay makinabang sa ating pong mga discussions. And sa katulad nga po na nabanggit ni Pastor, mas maganda po ay meron tayong interaction. No? Tama po ba, Brother Jimmy? Kasi ang purpose talaga natin dito ay hindi lang tayo yung makapag-share, kundi ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng mga reflection, and meron din tayong matututunan na from their experience and testimonies kung paano natin na-apply yung ating mga ating pong tinatalakay tuwing ating pong stewardship podcast. Yes, tama yun, Brother Josh. At talagang totoo yung sinabi mo na no? Ito ay ito pong ating podcast ay design para sa kumbaga ay sharing talaga actually, mga kapatid. Pwede naman natin itong gawin na parang mga lecture type, pero parang mas ninais na lang natin na gawin tong ganitong podcast upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng inyo pong mga idea, nalalaman na katotohanan patungkol sa ating mga pinag-uusapan. Kami pong tatlo dito ni Pastor, we humble ourselves kasi alam namin na ang marami po sa inyo, marami sa nakikinig natin ay mas may karanasan, Brother Joe. So ating may mas karanasan patungkol sa pagiging katiwala. So lahat po nawa ng inyo pong na-experience, nabanggit ni Brother Joe, i-share sa amin, i-share sa amin upang tayo po ay matutong lahat sa ating mga pagbabahagi. Ayan, thank you po. Amen. Yan. Okay, salamat Brother Jimmy, sa Brother Josh. Okay, so siguro bago tayo magpatuloy, tayo mananalangin for opening prayer, and then panoorin natin yung ating promotional video, and then mag-proceed po tayo sa ating talakayan. Ayan. Continuation nung pag-aaral po natin nung last Tuesday, kasi talagang mahaba po talaga naman yun, mga kapatid. At marami pa rin tayong matututunan. Okay? So, request natin si Brother Jimmy na siya magbigay sa atin ng prayer ngayon. Sige po, tayo po ay yumuko sa ating panalangin. Ama naming Diyos, kami Panginoon ay muling nagpapakumbaba sa inyo pong banal na harapan sa mga sandaling ito. Nais po namin, Panginoon, muling tunghayan ang inyo pong mga salita, ang inyo pong mga katotohanan, bilang mga bagay na maaari magpalakas sa amin ng aming relasyon sa inyo at patuloy na pagtitiwala sa inyo. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa muling pagkakataon na bagaman hindi maganda ang panahon at ang iba ay maraming naranasang hindi mabuting karanasan, ay muli niyo kami tinipon sa mga sandaling ito upang kami, Panginoon, ay muling mag-aral at magbahagi ng mga katotohanan patungkol sa pagiging mabuting katiwala. Gabayan kami at nawa sa Tong Espiritu ang siyang makasama namin muli sa pag-umpisa ng pagtatalakay hanggang sa ito'y matapos. Salamat, Ama, sa inyong patuloy na pagdinig sa inyong panalangin. Ito po yung aming hiling sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen. 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 Okay, so tayo po'y manunod, mga kapatid, ng ating promotional video. Wait lang po. Livingstone, Zambia is a city known as the country's tourist capital and home to the breathtaking Victoria Falls. It is also home to Doreen, her husband and daughter. With only her husband's salary as a teacher, life wasn't easy. Nevertheless, in 2022, after discussing their offerings proportion, Doreen and her husband decided to return 10% of their income to God as offerings, in addition to their tithe. It was a bold step of faith in God as provider. Shortly after, the government announced job openings for teachers. Doreen, who was unemployed for over 2 years, eagerly applied and waited for months. Then, much to her amazement, she found her name in the list of successful applicants in the national newspaper. Some church members who had also applied but weren't selected asked how she had succeeded. Did she have any government connections?
Doreen humbly explained that she and her husband believed it was God's way of rewarding their faithfulness. Taking a leap of faith can be daunting, even seem risky, but God always keeps his promises. He challenges us in Malachi 3:10 to trust him when we return what belongs to him, our tithe and percentage-based offerings. As we return our tithe and promise, regular and systematic offerings, may we put our desires last and God first. Amen. Yan, thank you dun sa napagandang promotion. So it's all about bringing back yung mga bagay na para sa ating Panginoon at bilang pasalamat. Okay. Ayan, batiin natin yung iba nating mga kapatid na nandito. Okay, kay Brother Bobong, good evening po Brother Bobong. Ayan, happy listening. And kay Sir Glenn, ayan, happy listening Sir Glenn. God bless po. Happy listening po. Happy listening po, good evening. So, any takeaway doon sa video na ating napanood mga kapatid? Yan, si Brother Jimmy muna. Baka may Kala ko tinatanong ni Pastor yung sa comment section. Pero pwede rin po, mga kapatid, pwede rin po kayo mag-comment about sa video natin. Pastor, actually medyo ma-divert ko lang. Kasi kanina may napanood akong reels siya. Ang sabi niya ay, we don't need to tithe anymore. Kasi marami na daw, kasi ang tithing daw ay isa sa mga utos ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Pero yun nga, since na we are saved by grace na, pati yung tithing ay nasama. So mga kapatid, alam ko namang hindi tayo naniniwala sa ganung mga paniniwala. Tayo ay patuloy na tutugon kasi napag-aralan na natin na hindi lang ito basta utos or panukala ng Diyos para sa atin, kundi ito ay pagbabalik tanaw ng kabutihan ng Panginoon Diyos sa atin. So kahit hindi utos sa atin, gagawin natin kasi ito ay pasasalamat natin, ang tithing and offering. Amen. Ayan. So yun mga kapatid, response natin yan sa kabutihan ng ating Panginoon. Biro mo Brother Josh, Brother Jimmy, napakaliit lang biro mo 10% lang mga kapatid at yung 90% sa iyo pa rin. Yun nga lang, sabi nga nung isang palabas na napanood ko, Brother Jimmy, Brother Josh, great power comes great responsibility. So the more na nabibless, the more na pinagpapala ka ng Panginoon, indeed, mas lumalaki yung ating responsibilidad. But still, malaki pa rin yung naiiwan sa atin, di ba? Ganun ang Panginoon Ganun ang Panginoon. Very proportionate siya. Kahit kanino, kaya nga 10%, kahit yan sa low income natin mga kapatid o sa high income ng mga kapatid, balance, equal pa rin kasi 10% lang naman ang hinihingi ng Panginoon dahil yun ay hindi dahil kailangan niya, hindi naman kailangan talaga ng ating Panginoon, kundi makita yung ating katapatan mga kapatid, yung ating katapatan sa ating Panginoon. Ayan. Kaya ang kulang sa tao is to prove God Sabi nga doon sa video, i-prove natin yung ating Panginoon. Minsan try natin mga kapatid. Tama po kayo dyan, Pastor and Brother Jimmy. May nabasa nga po kung isang libro. Ang sabi po doon ng author, kung di pa ako nagkakamali, si Randy Alcorn. Ang sabi po niya, kapag tayo daw po ay nagtatithe, hindi pa tayo nagbibigay. Kasi ibinabalik lang natin sa Panginoon yung nararapat na sa Kanya. Tama. Yun ang sinabi niya. Yun yung principle ng tithing. Ibinabalik natin. We return back. We give back yung Kanya. So, ibig sabihin ng tithing, hindi pa tayo nagbibigay doon. Yun pa lang yung initial start. Pero makikita yung ating pagmamahal sa ating Panginoon when we give our offerings. Pero sabi nga natin, hindi naman natin sinusukat sa amount yung mga bagay ng ating pagtatapat, kundi nandoon yung response natin sa pag-ibig at sa ating pong pasasalamat sa lahat ng mga biyaya at provisions na ating pong natatanggap sa ating Panginoon. And yung isa po nakita ko dito, Pastor, i-connect na natin sa ating pong video na reaction. Nakita natin dito yung sinabi po ng
i-prove, no? Yung sabi po ng character doon po sa ating reaction video, it is a leap of faith. No, yung kung bakit nangyari na naaprubahan yung documents na yon, because nagtiwala sila sa Panginoon. So, dapat makita sa ating pamumuhay na minsan kasi yung iba sa atin, Pastor, Brother Jimmy, nahihirapang magbalik eh. Doon masusukat, mga kapatid, kung tayo ba'y nagtitiwala sa ating Panginoon. It is a leap of faith. Tayo ay naniniwala, tayo bilang mga alagad ng ating Panginoon, tayo ay dapat nabubuhay, no, sa pananampalataya, sapagkat alam naman natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran tapat sa kanyang pangako. Mm-hmm. At yun yung nais na ipakita sa atin ng Panginoon sa araw-araw, na dahil siya ay tapat, sabi nga sa Lamentation, Pastor, great is thy faithfulness. So God gave first, unang nagtapat ang Diyos, kaya dapat ang ating maging response ay pagtatapat din sa Kanya. Tama. Amen. Napakalinaw po ng video, mga kapatid, no? So our tithes is just, we are just returning yung mga bagay na sa ating Panginoon. But when it comes to offering, it's giving, di ba, Brother Josh? Ito na yung sukatan din ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Pero of course, may papaliwanag naman yan later on, parang sa stewardship Sabbath natin, Brother Josh. Siya nga pala, bago tayo magpatuloy, Brother Josh, i-promote mo na yung mga dapat nating i-promote for stewardship Sabbath, at yung mga susunod nating mga activities sa stewardship ng Malolos Seventh-day Adventist Church. Yan, mga kapatid, kami po ay nalulugod mula sa Malolos Stewardship Ministry na kayo po ay anyayahan sa ating pong mga iba't ibang mga programa at mga aktibidades na gagawin po para sa ikalalago po ng ating pong pananampalataya, especially sa ating pong paglakad bilang katiwala ng ating Panginoon. Una-una sa lahat, this coming August, ang ating pong itinakda na Stewardship Lifestyle Emphasis Month. So, ito po ay meron pong tema na God First, called to be faithful. So, pwede po kaya natin, Pastor, ipakita sa ating pong screen. Okay. Para nandiyan ba sa'yo, Brother Josh? Sige, yes po, meron naman po ako dito. Okay po. Yan. So, isi-share ko po para ang bawat isa po ay makasama po natin sa ating pong mga gagawing mga aktibidad, sa ating pong mga programa at mga activities. So, ayan po, iniimbitahan po natin ang bawat isa, ang ating pong mga kapatid, na patuloy po nating samahan ng ating pong isa sa gawang Stewardship Lifestyle Emphasis Month, na ang tema po ay God First, Called to be Faithful. Amen. Dahil tayo po ay tinawagan ng ating Panginoon upang magtapat, at tayo po ay lalago yung ating pong lifestyle bilang mga tapat na katiwala ng ating Panginoon. So bawat Sabat po nun, Pastor, Brother Jimmy, ay naka-highlight yung ating pong iba't ibang mga topics, particularly sa pagiging katiwala. Marami po tayong mga mapag-uusapan dyan, and alam ko po lahat tayo ay makikinabang sa atin pong mga mapag-aaralan at mapag-uusapan po dyan. And at the same time, Pastor, Brother Jimmy, gusto na rin naman nating anyayahan ang ating pong mga kapatid na gusto pong lumago pa at gusto pa po na mas lalong gusto pa pong lumalim ang kanila pong pagkaunawa sa ating pong pagiging katiwala. Meron po tayong inihanda, mga kapatid, na isang education training program, no, aside from sa ating pong emphasis month. Ito po ay ilang serye at ilang levels ng ating pong training, na kung saan ang bawat isa po sa atin ay huhubugin para maging promoter at advocate ng stewardship sa atin pong iglesia. So ito po yung atin pong Leeds Institute, or yung Lifestyle Evangelism and Discipleship through Stewardship
Institute. Medyo mahaba po yung title, mga kapatid, no? So, Lifestyle Evangelism and Discipleship through Stewardship Institute. Na ang layunin po nito, mga kapatid, once na ito po ay natapos nyo po yung levels of training po natin, kayo po ay amin pong makakasama at magiging parte ng mga stewardship promoters or stewardship advocate ng atin pong iglesia. So ito po, magpapasimula po yung atin pong enrollment nito this coming August. Okay, kung kayo po ay interesado, maaari nyo po kaming lapitan, si Pastor, si Brother Jimmy, upang kayo po ay aming formal na maimbitahan as maging part ng pioneering batch ng atin pong institute. Okay, so yun po yung atin pong mga programa at mga activities para po sa ikalalago ng atin pong mga katiwala. Amen. Now, excited ako dyan, Brother Josh, ha? Excited na. Oo nga, Brother Jimmy. Lalago yung team ng stewardship team ng Malolos. Kaya, join na kayo, mga kapatid, sa training na gagawin ng lead seminar. Very particular to sa stewardship, mga kapatid. Ayan. At siyempre magkakaroon tayo ng certification. Tama ba, Brother Jimmy, Brother Josh, no? Certification. Masi-certified kayo as stewardship an educator, kagaya po ng nandiyan po, Joshua Agape, stewardship educator. Ayan. Kasi si Brother Josh pang unang batch na na graduate po rito. Sa CLC pa po tayo noon hanggang dito sa CLPM. And ongoing po ang training namin. Actually, meron kaming tinatag na residency program sa aming stewardship and i-apply po natin yan dito sa Malolos Church para ang lahat ay maging stewardship educator. Ayan. Amen. Pastor, may naisip tuloy ako, Brother Josh, no? Maganda siguro, sa tulong ng Panginoon, bawat isang representative kada pamilya, no? Parang ang ganda nun. Amen. Since na ang mga nanay daw ang treasure sa bahay, parang maganda yung mga nanay, no? Pero syempre, we highly advise na yung mga both parents, maganda. Para kumbaga training sa bawat tahanan. Ayan, parang ganoon. Yes, Amen. tama. Oo. Kaya mga kapatid, join tayo sa ating gagawing lead-in program ng stewardship ng Malolos. God bless po sa ating lahat. Ayan, batiin natin mga kapatid, yung iba bang Brother Josh, Brother Jimmy, iba pa nating mga nandito. Si Ate Karen, meron po siyang gusto i-share na comment, no? Ayan, sabi ni Ate Karen, blessed evening po sa lahat sa kabila ng di mabuting panahon na ating nararanasan, patuloy po nating ibalik ang papuri, ang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil sa patuloy na pag-iingat at pagmamahal sa atin. Amen. Maraming salamat, Ate Karen. Parang ganito yung Brother Jimmy, Brother Josh. Kumidlat kumulog. God is good all the time. God is good all the time. Amen. Bumabaha na. God is good. God is good. All the time. Kasi mabuti ang Panginoon, mga kapatid, sa atin. All is well, no? All is well. All is well. At kay Sister Delia Agape, yan. Thank you. Thank you, Eden, for watching. Ayan. Okay, may na-invite yata Sister Delia, no? Thank you very much po for watching. At of course, kay Kuya Sai. Si Kuya Sai Bermejo, siya ang ating kumbaga, siya yung ating nangunguna sa ating communication sa CLPM. Actually, siya ang in charge ngayon sa streaming ng ating God First Morning at ng Missional Evening. Yan, malaki ang contribution niya sa ating mission. Kaya Kuya Sai, good evening. Ayan, nagsabay itong Happy watching po. Happy watching, Kuya Sai. Ayan. Oo. At ayan, at kay Sister Delia, amen po. Okay. So, yun mga kapatid, huwag po kayo makalimot mag-comment, no? Siguro Brother Josh, Brother Jimmy, tuloy na natin yung ating discussion. Marami sigurong nabitin ng nakaraang gabi. Oo. Amen. So, dito, Pastor, Brother Jimmy, napakaganda ng naging first part ng ating pong pag-aaral sapagkat nakita po natin na
it is a privilege na tawagin po tayo ng Panginoon as katiwala ng Diyos. Yes. At katulad nga po ng ating pong natalakay, no, na it always starts with a relationship. At ang gustong i-build na relationship ng Panginoon is a partnership with Him. No? Yes. And at the same time, isa pa sa privilege na binigay sa atin ng Panginoon na yung dominion. Okay? Yung dominion, no? Niliwanag po natin na ang ibig sabihin po nun, we are managers of everything that our Creator owns. So hindi tayo po yung may-ari, tayo po ay kanyang manager. So dahil manager tayo, so ang restriction, no, katulad po ng ating pong pinag-aralan is that katulad po doon, ibig sabihin ito yung nagsisimbolize ng authority ng Diyos. So, ang authority ng Diyos hindi po natin pwedeng i-usurp, hindi pwede nating pangunahan or lagpasan dahil siya ang may-ari. So, yun yung napakagandang emphasis ng first part ng ating stewardship. So, ngayon, Pastor, Brother Jimmy, siyempre, pagpapatuloy natin ito and napakahalaga rin yung unang puntong ating tatalakayin ngayon, which is that stewardship is all about faithfulness. So, nagre-require pala, Brother Jimmy, ng faithfulness, no? Sabi nga natin, hindi natin pwedeng ialis sa salitang stewardship ang pagiging tapat o pagtatapat sa ating Panginoon. Ngayon, tignan natin, ano po ba yung basehan natin or biblical foundation natin na kailangan yung ang faithfulness when it comes to stewardship. Tignan po natin yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 2. So dito ay verse 2. Gusto ko pong basahin, mga kapatid, sa Tagalog. Sabi po dito, kaya't ituring nyo kami bilang mga lingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. So requirement po pala, Pastor, sa isang katiwalang tinawag ng Panginoon, Brother Jimmy, na ikaw ay tapat. Sabi nga po natin, dalawang uri lamang po ang steward sa mundo. It's either you are a good steward or a bad steward. Walang gitna. Walang Laodicea na wala pong Laodicea na steward. Walang it's lukewarm. Either you're a good walang lukewarm. Ibig sabihin, it's either you're a good steward or a bad steward. So, ang isa sa mga karakteristik ng isang good steward ay faithfulness. Pagiging tapat. Maraming paraan kung papaano natin pwedeng makita, no, yung ating katapatan, no, sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay. Kasi sabi nga po natin, stewardship is holistic, no? Sa bawat aspeto ng ating pamumuhay, nandoon dapat yung katapatan natin when it comes to treasure, sa ating oras, sa ating panahon, sa ating kalusugan. Dapat makita sa atin yung katapatan natin at yung ating tamang paggamit ng mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sapagkat sabi nga po natin, lahat ito ay ipagsusulit. We are held accountable to it. So, isa sa mga pinakabinibigyan ng emphasis, no, sa pagiging katiwala ay pagiging faithful. Alam niyo po, sa akin pong profession bilang nasa finance, no, accountant, bookkeeping, isa rin po yan, mga kapatid, sa hinihinging karakter. Yung pagiging faithful, na kahit kaliit-liit ang sentimo, kailangan mag-transpire doon sa record. No? So, ibig sabihin, sa lahat po pala ng ating ginagawa, nandoon yung ating pagiging accountable and yung faithfulness dapat natin na ipapakita natin.
Most especially sapagkat hindi naman po tayo sa Diyos ay sa tao lang naglilingkod. Brother Jimmy, ang ating pinaglilingkuran ay Diyos, ang Diyos na siyang may-ari ng lahat ng bagay. So dito po natin makikita na isa sa mga karakter na dapat na panghawakan or mayroon tayo bilang mga Kristiyano at mananampalataya is yung pagiging tapat natin sa ating Panginoong pinaglilingkuran. Pastor, meron kayo nakamute po kayo, Pastor. Ayan, okay. Sorry. Ayan. Yun nga, Brother Josh, pag sinabing required, kailangan talaga. So, ibig sabihin, parang hindi, talagang, yung salitang steward ay hindi mo pwedeng ihiwalay sa salitang faithfulness. Kasi they go hand in hand. No? Parang hindi ka pwedeng maging katiwala. Kasi pag sinabing katiwala talaga, o yung pag sinabing stewardship, kaagapay na talaga niyan yung pagiging tapat. Hindi mo pwedeng alisin yon. Pag inalis mo yon, hindi ka na dapat tawaging steward. Or hindi stewardship yon. Okay? Parang kumbaga, sa isang pinagdikit, hindi mo talaga pwede siyang paghiwalayin. Kasi pag pinaghiwalay mo siya, mawawala yung pinakang essence. Sabi nga dito sa nabasa ko, that faithfulness is the heartbeat of stewardship. Okay? Parang yun yung nagtibok ng stewardship. Napakahalagang elemento ng stewardship ang pagiging faithful. Tama yun, Pastor, no? Kung ating tatanungin, sino ba yung una naging faithful sa atin? Actually, kung mababasa natin ang buong kasulatan, ang daming napakarami pong pangako na pagpapalain kita, iingatan kita, poproteksyonan kita, gagabayan kita, sasamahan kita, bibigyan kita ng karunungan. Lahat ng yun, tinupad ng Panginoon eh. Ibig sabihin, faithful siya doon sa lahat ng kanyang mga ipinangako. So, meaning mga kapatid, ngayon, pagdating sa stewardship, pinagkalooban tayo ng lahat ng bagay. Actually, lahat ng bagay, Pastor, we are given dominion over many things. So, ibig sabihin, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, sabi niya ni Pastor, ano naman yung ibabalik natin sa Kanya? Kundi, buong pagtatapat din at buong faithfulness sa lahat ng bagay na ating natanggap. So, sabi nga dito ay kailangan nating ipakita yung katapatan na yon, ay yung pagtatapat na yon. Katulad ni Joseph sa Egypt or Daniel in Babylon, everyday sa kabila ng adversity na kanilang naranasan ay patuloy pa rin sila nagiging tapat. Siguro nga, Pastor, Brother James, kung hindi tapat si Joseph doon sa ipinagkatiwala sa kanya noong nga tawag doon sa kanya, doon sa may-ari ng bahay, parang guard, parang rin yun, mataas din ang posisyon. Kung hindi naging tapat sa pinagkatiwala na sa kanya kay Joseph yun, palagay ko talagang hindi magandang kahinatnan ni Joseph during that time. Pero niya, Pastor, ipinagkatiwala lang yung bahay, 'di ba? Yung buong bahay, yung buong pamamahala ng bahay. Pero imagine yung mga kapatid, pati pala doon pati pala yung katiwasayan ng kanyang asawa ay bakit doon siya tinest, mga kapatid, no? Hindi ko lang maunawan kung bakit ipinagkatiwala sa kanya noong may-ari ng bahay na sige, ikaw ang bahala sa buong tahanan, pero ibig sabihin ay ang isang nagbigay sa kanya talaga ng test in his faithfulness ay yung asawa mismo. Na kung isipin, hindi naman yun, kung tutusin, sakop, kumbaga noong ipinagkatiwala sa kanya, tama po ba? So mga kapatid, just like Joseph, pwede tayong matest ng Panginoon sa mga bagay na hindi natin inaasahang dapat pala tayong pagkatiwalaan sa ganong bagay. So marahil may maraming blessing tayong natatanggap, inisip natin yun yung dapat maging tapat tayo. Pero may ibang bagay pala na dapat natin ding pagsumikapan na maging katiwa-tiwala tayo. Yun po yung aking share.
Pastor, naka-mute po kayo. Pastor, naka-mute po kayo. Ayan, amen. Sorry. Lagi ko na mute yung microphone ko. Sorry. Ayan, merong comment si Sister Tess. Ayan, sabi niya, stewardship requirement is faithfulness. 1 Corinthians chapter 2 verse 4, 1 and 2. Ipalagay nga kami ng sino man ng mga ministro ni Kristo at ang mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Ayan. Amen. Thank you very much, Sister Tess. Pastor, sa ano pa lang po, no, sa in Tagalog ng steward ay katiwala. Katiwala. So, ibig sabihin, from the name itself, from the word itself, nandoon yung word na tiwala. Katiwa-tiwala ba? Dapat yung Tiwala ano, talaga. katiwa-tiwala. Katiwa-tiwala. No, faithful. Ang steward or manager, kasi for example na lang, Pastor, no, kapag naghahanap tayo ng mga empleyado, di ba, unang-unang tinitignan, katiwa-tiwala ba to? Oo. No? So, yun yung essence. So, kahit nga sa mga hinahanap natin ng mga workers, mga empleyado, hinahanap yung faithfulness. What's more kapag ang Diyos ang tumatawag ng kanyang mga steward, ng kanyang mga manager. Nandoon dapat yung pagiging katiwa-tiwala at yung pagtatapat. Amen. na maiaano natin sa Panginoon. And sabi nga po dito, no, faithfulness. Sino ba ang unang, sabi nga ni Brother Jimmy, sino ba unang nagpakita? Ang Diyos ang unang nagpakita ng faithfulness. Even ang ating Panginoong Jesucristo, nagpakita ng faithfulness nung siya po ay nandito nagmi-ministry po siya dito sa lupa noon. Kasi sabi sa Hebrews, kung papaanong sa Hebrews chapter 3, kung di po ako nagkakamali, Pastor, Brother Jimmy, ang sabi doon ng sumulat noon kung papaanong si Moises ay naging tapat sa bahay ng Diyos, higit lalo ang ating Panginoong Jesucristo na siya'y anak na naging katiwala sa bahay ng Diyos, talagang ginawa niya yung nararapat upang ipaglingkod para sa kaluwalhatian ng Ama. So makikita natin dito, kung ang pattern ng ating Panginoong Jesucristo ay faithfulness, kung tayo, tinatawag po natin ang ating mga sarili bilang mga disciple, mga alagad ng ating Panginoon, hindi pwedeng mawala sa atin yung pagiging tapat sa ating Panginoon. Sabi nga po natin, unang nagtapat ang Diyos. Ano ang ating maisusukli? Pagtatapat din. Amen. So, yun po yung ating pong first point ng ating pong pagtalakay ngayon. Baka mga kapatid, meron pa po kayong ibang mga insights ninyo pong mga patotoo. Welcome na welcome po dito. Another point. Brother Josh, sorry. Ay, sige po. Brother Josh, yung katapatan ng isang tao ay tested siya over time, no. Hindi siya sa isang part lang ng buhay natin. Kundi magiging halimbawa on your elementary years, you are called to be faithful. Hindi ibig sabihin naging matagumpay ka na noong elementary years mo. Doon sa high school years mo hindi ka na magiging tapat, no. Ang sabi dito ay talagang it will be tested, yung pagiging tapat natin over time. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon Kristo, Okay? Kailangan natin maging matagpuan na patuloy na nagtatapat. Saka hindi siya one-time act. Oo. Saka Brother Jimmy, Brother Josh, transformative siya. Ibig sabihin, habang naging faithful ka, natatransform yung buhay mo, yung likas mo, sa likas mismo ng ating Panginoon. Kasi faithfulness itself is the character of Jesus Christ. So, habang pinapractice mo yan, hindi mo nakikita nagiging lifestyle mo ng maging tapat sa Panginoon, magkakaroon ng transformative outcome. Yun yung sabi ng marami. At walang iba, kundi yung likas po ng ating Panginoon doon, mga kapatid. Hindi lang yon, magkakaroon pa tayo ng credibility kapag tayo faithful. Hindi lang sabihin natin sa aspeto ng spiritual, maging sa ating mga trabaho, kapag nakita na tayong tapat sa Panginoon, everything will just follow Pati sa ating work, sa ating career, sa lahat-lahat, magkakaroon tayo ng credibility kasi
naging tapat na tayo sa Panginoong una pa. Pastor, Amen. Pastor Brother Josh, ako may share lang. Actually, ito ay personal kong naranasan. Nakakahiyaman, Pastor Brother Josh, pero gusto kong i-share. Kasi, you may look like, you may appear as faithful na gusto mo mangyari sa mga taong nakatingin sa'yo. Pero of course, again, itong pagiging faithfulness ay hindi mo naman gagawin para hindi mo ito pwede mo itong ma-perfect or pwede mong maging okay ka yung faithfulness mo sa harapan ng mga tao pero sa Diyos hindi. Naalala ko lang mga kapatid, ay nung college ako ay nabigyan pastor ng 3 months ng peso. Siguro yung mga napagtrabaho sa peso. Actually, government program na pwede kang mag-work as working student during your summer. So 3 months po yun, nagtrabaho sa Jollibee. Ako po ay naging stockman, Brother Josh. Siyempre, kung stockman ka, ikaw yung nag-aasikaso ng mga stocks. Alam niyo mga kapatid, nakakayaman talaga. Kasi ako ay mahilig sa mga matatamis. Yung mga natitirang alam niyo po yung mga, anong tawag doon? Yung parang ice cream nila na yung mga sundae, mga ganon. Sundae. Kung sa McDo, yun yung sundae eh. So parang ganon. May natitira ng Brother Diyos. Doon sa stainless na lagayan. Tapos ako nagpapasok sa cold room. Alam niyo po, binabawasan ko talaga yon. Talagang hindi ko matiis. Nakakayaman. Pero, alam niyo po, sa kabutihang palad ba yun? Walang nakakita sa akin. Na binabawasan ko yun. Pero mga kapatid, syempre, yung ano ko nun, ang reflection ko nun ay, hindi man ito nakita ng mga coworker ko o ng manager namin that time. Parang kung isipin ko ngayon, nakakahiya sa harapan ng Panginoon kasi Panginoon lang ang nakakita. Tapos di ba, yung mga kapatid possible talaga maitago natin sa mga taong nakapaligid sa atin yung kabutihan na inisip nating nagagawa natin, pero sa Diyos ay talagang walang maililihim. So let us be faithful kasi alam ng Diyos ang lahat. Tama. Amen. Praise the Lord. And ang pinakamahalaga dito when it comes to faithfulness is that kilala mo yung pinaglilingkuran mo. Meron kang tamang relasyon. Kasi doon magsisimula, Pastor Brother Jimmy, lahat eh. If we have a relationship with the Lord we are serving. Kaya tayo nakakapagtapat. Sabi nga doon sa parable of the talent bakit ba yung dalawang servant ay naging wise and naging faithful servant sila. Kasi kilala nila yung master na pinaglilingkuran nila. Yung wicked servant, mali yung pagkakilala niya doon sa master. Na sinabihan niya, ikaw ay malupit, ikaw ay gumagapas ang hindi mo pinaghirapan. So dahil may maling relasyon or may mali siyang pagkakilala doon sa kanyang pinaglilingkuran, hindi tuloy siya nakapagtapat. So it all boils down if we have a right relationship with the one who we are serving. Amen. Doon tayo nagiging faithful. Karagdagan ko pa, Brother Josh, sa faithfulness daw kinakailangan ng parang intentionality. Mag-show up ka, magiging consistent ka, magiging persevering ka kahit walang nakakakita. Kasi minsan nagiging faithful lang tayo when someone watching watching us. Ang faithfulness with intentionality, ginagawa mo yan even though there's no someone who's watching. Yun mga kapatid, no? So dapat ang pagtatapat, hindi tayo nagtatapat dahil marami nakakakita. Tapat tayo kahit walang nakakita. Based nga doon sa experience ni Brother Jimmy. Ayun. Sabi nga ni Brother Jimmy, lesson sa kanya yon. Lahat naman siguro din tayo mga kapatid, hindi lang si Brother Jimmy, may mga pagkakataong nagiging ganun. No? Kaya ito'y sa atin. Kumbaga, kung meron tayong relationship sa Panginoon, gaya ng ating napag-usapan previously, yung faithfulness is magiging parang is parang hindi siya passive It will just come out. Okay, as a fruit of your personal relationship with Jesus Christ. Amen. Sabi pa nga ng Panginoon nagtapat ka sa maliit, pamamahalain kita sa marami.
Amen. Oo, sa malaki. Pero sabi nga, naalala ko po yung sinabi ni Pastor Jerry. Magtapat ka sa maliit man o sa malaki, nandoon ang pangako ng Panginoon. Amen. So yun ang dapat dapat yun ang makita natin, mga kapatid. Hindi lang tayo magtatapat kasi maliit lang yung pinagkaloob ng Panginoon, dito ako magtatapat. No? Kasi may Malaki ibang lang. ganun mentality. Pag malaki na, parang hirap nang magtapat. Okay? So sabi nga, malaki man or maliit, magtapat tayo sapagkat ang Amen. Diyos tapat sa kanyang pangako. Alright. Okay? Okay, sige. So, siguro okay na tayo dyan sa faithfulness, no, Brother Josh? Mahaba na. Opo. Punta tayo dun sa pangalawang sa sunod na punto. So sabi nga po natin, dahil binubuo sa atin ng Panginoon yung character of faithfulness sa atin, isa sa mga pangako ng Panginoon is yung alin po? Stewardship removes worry. Ang ganda pala, Pastor, no, Brother Jimmy, na kapag tayo pala ay tinawagan maging tapat ng Panginoon, no, mababawasan, hindi sinabing mawawala, mababawasan yung mga alalahanin sa buhay. Bakit po kaya, mga kapatid? Tignan po natin yung kasunod na slide. Ang sabi po dito, if a person considered himself a steward of God, then he would be under divine direction and control. He could rest assured that whatever transpired would be for his best interest and good. Amen. Kaya pala hindi tayo mag-aalala, Brother Jimmy, Pastor, dahil alam natin na mayroong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. At dahil siya may kontrol ng lahat ng bagay, kaya nating pagtiwalaan na ang lahat ng nangyayari, minsan sa tingin natin ay parang hindi maganda, para sa ikabubuti natin at sa ikalalago ng ating pananampalataya. So, yun ang pinakamaganda po dun yung divine providence ng Panginoon na ano man ang mangyari, 'di ba? Sabi nga natin I'll just keep trusting my Lord. Dahil ano man ang mangyari, siya ang nakakakita at alam niya kung ano yung nakakabuti po sa atin. Amen. Yun pa lang dun parang, Brother Josh, hindi na dapat tayong mag-alala. Kasi yun nga, parang ang gagawin mo lang yan, Brother Josh, pag babuti kang katiwala, of course, nakakapag-alis ng worry. Parang ang gagawin mo na lang dyan, hindi ka naman magiging idle Okay? If you have any worries, all you have to do is to give it to the Lord, and then bahala na siya, parang ganyan. Ang gusto lang ng Panginoon is magtiwala ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Kasi ang worry, mga kapatid, alam nyo, ang gamot po sa anxiety at worry is stewardship. Pwede po. Tama po yun. Parang gano'n na kasi Kasi sabi nga rito, ano ba yung Brother Josh, ulitin natin point natin na stewardship removes worry. So ano pa ba ang solusyon? Stewardship. Kasi saan ba tayo nagwo-worry? Usually kasi, ano ba itong worry? Synonymous ba to, Brother Jimmy, Brother Josh, ng anxiety? Parang same lang, no? Ang worry at anxiety, same lang, no? Ang worry at anxiety raw or anxiety is fear, parang ito yung fearing of what happens or yung darating. Darating imaginary fear. Hindi pa dumarating, natatakot ka na, nagwo-worry ka na. Hindi pa nga dumarating yung hapunan, nagwo-worry ka na kung anong kakainin mo. Anxiety yan. Hindi pa nga nag-aaral ng college yung anak mo, nagwo-worry ka na ng pang-tuition. Anxiety yan, kinder pa lang yung bata, tapos nagwo-worry ka na ng tuition niya sa college. Yung nag-aalala ka na kung ano yung magiging pamasahe mo bukas, samantalang hindi ka pa naman aalis bukas. And these are actually, or aalis, that is imaginary fear, and we call that worry. Kung tayo pala maging mabuting katiwala ng Panginoon, isa yon sa mawawala sa atin kasi alam natin may direction ng Panginoon. To give you an example, mga kapatid, talagang this is true. Just recently, mga kapatid, alam niyo naman, baha, no? Medyo delay yung minsan may mga delayed yung ating mga pangailangan, yan. Dumating sa point mga Brother Josh, Brother Jimmy, na meron kami bigas. But unfortunately, ulam
yun ang yun ang medyo anong tawag dito? Hindi naman nagkukulang. As in wala. Wala. As in wala. Ayun. Grabe naman, Pastor. Sabi namin, sige. No, walang mag-aalala. No, sabi ko, walang mag-aalala. Meron kaming pera doon. Pero yun ay tithes and offering. Hindi namin kinakailangang gastusin. Actually, yung tithes and offering doon is enough for us para masustain ang aming 1 week. Pero that is already reserved for the Lord for the next Sabbath. So, walang pakikialaman. Tithes and offering will still remain doon sa aparador. Ang ginawa namin magpamilya, tinawag namin dalawa, okay, we will pray. Sabi ni Miss, we will pray and we will ask God na i-provide niya yung mga pangailangan natin in a way hindi doon sa paraan na gusto natin, kundi sa paraan na gusto niya. So, nag-pray kami mga kapatid. Nag-pray kami. After mag-pray, masaya. Parang walang pag-alala. Alam niyo, maya-maya mga kapatid, Brother Diyos this is true. And napatunayan ko mabuti ang Panginoon. Maya-maya, may yan nag-text. Pastor, dadaan kami dyan sa bahay. Oo, lalakad lang daw sila kasi baha. Pagdaan, alam niyo, Brother Josh, and God is good all the time. God has provided yung kailangan namin enough for sabihin natin mga araw na mga darating. Okay? Amen. Pati, even yung tubig, walang maigiban kasi sarado ang mga tubig. Mm-hmm. God provided it, mga kapatid. No, God provided it. Hindi namin hiningi in a way na, Lord, so minsan nagpe-pray tayo, Panginoon, bigyan niyo kami ng pera ngayon kasi walang-wala na po kami. Mga ganung prayer Hayaan natin ang Panginoon na siya mag-provide sa sarili niyang paraan and He will give it to you once you need it. Amen. So you don't have to worry, mga kapatid. Kaya kami experience na namin, kaya pag dumating kami sa point na wala lang mga kapatid, magpe-pray lang and God will provide. Nagpo-provide ang Panginoon, mga kapatid. Experience na po namin, no? Yun nga, kung ano yung sa Panginoon, reserve na yun sa Panginoon, wag as much as possible, wag talagang gagalawin. Reserve na yun, no, sa Panginoon. At yung, sabi nga, yung worry, it's just an imaginary fear. Ang gagawin lang sa'yo, pag magwo-worry ka lalo, ano mangyayari, Brother Josh? Magkakasakit ka sa puso. Kasi ang worry, nakapag-produce ng stress at ang stress nagpaka-produce ng maraming mga karamdaman. Kaya anong tawag sa gamot? May sabi doon may ibang term sa gamot. Ang antidote sa worry is stewardship. Amen. Ang ganda pa so, kailangan maganda pala may experience ng mga kapatid yung stewardship. It's a lifestyle, mga kapatid. At kasama talaga doon yung pangako ng Panginoon Sabi nga natin, anxiety, no? Yung worry, ang daming mga alalahanin ng tao. Pero once na napapractice po pala natin, Pastor Brother Jimmy, ang stewardship, there's always peace. Nandun yung kapayapaan. Sapagkat alam natin, yung kapartner natin, walang ibang ating Panginoon, siya rin na magpo-provide. At alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. So, amen. tignan natin dito, Pastor, yung kasunod. Sinabi po kasi dito, freedom from worry and concern was to be one of the benefits of man's recognition of his stewardship relation to God. As long as he recognized God's ownership, his sovereignty, his authority, he would be provided with everything for his needs and desires. Ang naalala ko dito, Pastor Brother Jimmy, yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, no? Ang sabi niya, huwag kayong mag-alala. Ang mga ibon nga 'Di ba? Hindi naman sila nagtatanim. Pero sila ay nakakakain. Ang mga damo na nadadamitan, sabi nga mas marangya pa ang damit kaysa kay Haring Solomon. Pero ang Diyos ang nagpo-provide. So wag daw po tayong mag-worry sapagkat sabi nga ang mga hintil yan ang worry kung anong dadamitin, anong kakainin, anong iinumin. And lahat naman tayo mga kapatid, yan din ang worries natin sa buhay. But isa sa mga ina-assure sa atin ng Panginoon, alam ng Diyos, alam ng Ama sa Langit kung ano ang ating
mga pangangailangan. Mm-mm. So ano ang laging sinasabi ng Panginoon? Do not worry. Worry. Okay. Amen. Do not worry about ano yun? Do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry itself. But about itself. Opo. Ito, may message si Ate Karen at gandi Sister Neddy. Basahin natin. Ayan. Opo, Pastor, ako po simula noon, sinikap kong maging tapat na katiwala sa harap ng Panginoon. Unti-unti ko pong nakikitang aking mga kahinaan. Di mabubuti mga pag-ugali at pinagpipray ko po iyon sa Panginoon na ako ay patuloy na magbago. Sinakita natin mga kapatid, no? Kapag magtatapat tayo sa Panginoon pala, ayon na rin sa experience po ni Ate Karen, ang una mo ring makikita yung iyong mga weaknesses. Talagang nire-refine ka pala talaga ng Panginoon once you surrender yourselves, no? Para ikaw ay maging tapat at mabuting katiwala. So nakikita mo yung iyong mga limitations, nakikita mo yung iyong mga weaknesses, nakikita mo yun kasi nire-refine ka na ng Panginoon. Dati hindi natin nakikita kasi hindi tayo nagpapasakop. Ngayon nagpasakop na tayo bilang kanya mga katiwala. Nakikita natin yung ating mga limitations kasi nire-refine na tayo ng ating Panginoon. Doon natin nare-realize, ay mali pala ito, yung mga kahinaan natin. Okay? Tulad ng mga pag-ugali. At yun, sabi ni Ate Karen na talagang ongoing yung process na ginagawa sa atin ng Panginoon until now, no? Na tayo mabago sa likas ng ating Panginoon. Yan, amen po Ate Karen. Yan, God is so very, very good all the time. Dalawang very, ibig sabihin talagang superlative na to, Brother Josh. Apo. Okay, kay Sister Neddy, pakibasa Brother Josh. Yan, sabi po dito ni Sister Neddy, totoo po yan, yung genuine stewardship po kasi ay yung pagpapasakop sa Panginoon sa lahat ng bahagi o aspeto ng iyong buhay, hindi lang sa financial or wealth. And if we have surrendered everything that we have to the one who is control of everything, we will have peace and hope. Amen. Makakatulog kang mahimbing tayo kapag walang worry. Amen. Siguro, Pastor, kaya no? Sige po. Sorry. Sige, Brother Jimmy. Sige po. Siguro, just to be fair, kasi talagang bawat isa sa atin dito mga kapatid, Pastor, Brother George, siguro, iba yung sasabihin kong karanasan, naranasan ko, doon sa inyo pong naranasan, at iba rin yung ating naging karanasan doon sa mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ito at sa mga makakita pa ng video na to. No? Siguro, possible, talagang at their own sa kanilang perspective, talagang medyo mabigat po. Sasabihin nila, Brother Josh, hindi mo kasi alam yung naranasan ko kaya talagang hindi ko maiwasang mag-worry. Pastor, hindi niyo po talaga maunawaan yung aking kasi mabigat talaga yung naranasan ko ngayon kaya talaga nag-worry ako mga kapatid. So siguro nga talaga ay iba't iba yung ating pagtingin sa iba't iba yung ating pagtingin sa mga problema dumarating sa atin. Nagiging malaki, merong maliit, merong malaki, merong sobrang parang hindi natin kayang i-handle. Pero again mga kapatid, the consummation ng lahat ng ating mga problema ay once na talagang nakilala natin si Jesus Christ na. Okay. Kumbaga siya yung mag-equate ng ating lahat ng mga burdens. Ibig sabihin, siya yung magpapareho ng lahat ng ating mga burdens. Yung karanasan ni Sister Sherry, yung karanasan ko, magiging pareho lamang ang pagtingin natin kasi meron ng Diyos na tayong nakilala na sovereign doon sa lahat ng problema na yon. So parang, yun. Kaya nga siguro, Pastor, mahalaga talaga sa bilang magkakapatid na sabi nga sa Bible, wag niyong kalimutan yung pagtitipon. Kasi isa po sa benefit siguro para sa akin ng pagtitipon ay nagkakaroon kayo ng pag-uusap ng mga kapatiran sa loob ng iglesia. Nag-share ng mga problems nyo. At yung kapatid na inisip niyang ang laki ng problema niya, nung nakita niya yung problema ng kapatid, mas malaki pa pala. So, and then, na-resolve. So, ibig sabihin mga kapatid, talagang yung kabuuan ng mga pagtupad ng pangako ay makikita lang natin, or yung kalutasan ng ating mga problema ay makita natin kay Jesus Christ. Anyway, sinabi lang po ng ating Panginoong Diyos sa Biblia na sa mga sulat ni Ellen White, walang problema na ipinagkaloob sa mga tao na hindi naranasan ng ating Panginoong Kristo. So since Jesus Christ became victorious sa lahat ng naging problema sa buhay na pwedeng maranasan ng tao, ay yung assurance
is naipagkalob na sa atin na we will become victorious. So, why worry? So, kumbaga parang binibigyan tayo ng isang magandang kaisipan na hindi talaga natin kailangan mag-worry. Naalala ko, Pastor, no? Natutulog lang si Jesus Christ nung bumabagyo. Sa palagay ko, naramdaman din ni Jesus Christ yun. Kahit pa siguro ganun kahimbing ang tulog ng tao, sa palagay ko, Pastor, kayo po ba? Sa palagay ko, maramdaman ko rin yun kasi unang-una, mahilo po yun. Sa amin po sa Mindoro, dati ang pagtawid namin papuntang bayan, Pastor, ay bangka. Alam niyo po, may malalaking bangka doon, pero kapag yun po ay dumating yung pinakamalalaking alon, at kami ay napunta doon, di ba, ang alon ay may pataas, may pababa. Kapag kami na-shoot doon sa bumaba, hindi na po namin nakikita ang lupa. Talagang ganun kalalaki. So, imagine yung mga kapatid, si Jesus Christ natutulog during that time. Palagay ko mga kapatid, alam ng Panginoon Kristo kung anong nangyari sa paligid. Pero yung mga disipulo, dahil sa kawalan ng pagtitiwala at pagkakilala sa kanya, nag-worry talaga sila. So, yun. Amen. Amen, Brother Jimmy. Brother, just may dadagdag lang ako, no? We start to worry when we think that we are the owner and not manager. Amen. Okay? Kapag inisip natin na we are the owner of what we have, at kapag unti-unting nawawala yon, we worry. Nag-worry tayo. Pero kung inisip natin that we are just manager at merong someone na who is the owner, mawala ka ng worry. Kasi alam mo na siya ang ano yun. Kumbaga, sa kanya yun. At siya ang gagawa ng paraan para yun i-provide sa'yo. Oo. Kaya yun mga kapatid, no? Dapat recognitions din na God owns everything at tayo mga managers lang. Kapag inisip natin na atin ang mga bagay na yan, it might lead to worry kapag nakikita natin na kapag nakikita natin yung mga bagay na yun ay parang hindi natin nakukuha, hindi napupunta sa atin, mga kapatid. No po? So isa yun sa nakikita kong point na dapat nating tandaan na hindi tayo ang may-ari, tayo yung mga katiwala lamang. So, Amen. Yan. Brother Joseph, may nabanggit lang si Pastor kanina. Yung, ang sabi, di ba, as a steward, tayo ay responsible to manage lang, to manage lang. We are not responsible to manufacture the results. Pastor, kayo po ba, bilang sa inyo pong tanong natin si Pastor, no? Lahat kita ko mula po, Pastor, nung kayo nag-start sa ministry, siguro ba, before that, nag-aaral pa lang kayo. Nag-struggle po ba kayo sa ibig sabihin, nagkaroon po ba kayo ng kaisipan na may mapabibinyagan kaya sa mga evangelism, po? May, ibig sabihin ay, paano kaya may mapabibinyagan? Yung tanong pong yun, kasi madalas nating narinig yun. Meron kaya tayong mapabibinyagan? Yes. Parang, natanong niyo po ba sa sarili niyo yun, Pastor? Magandang tanong yan, Brother Jimmy. Yung mga ganong kaisipan, nag-start yan, naranasan ko yan. Okay? When I think na yung ginagawa ko ay effort ko. Pero kung iisipin mo na yan ay gawain ng Panginoon, you are just His co-worker, yung worries na yun mawawala. Pero kung iisipin mo, requirements yan. Effort ko yan. Doon ka mag-worry. Doon mag-worry. Same doon sa principle na kapag minisip mo that you are the owner, mag-worry ka talaga. But when you are the manager, hindi ka mag-worry. Sa principle ng aking ministry, kapag iniisip ko na gawain ko yan, magagawa ko yan, ako magpapabinyag, at yung outcome ay iisipin mo pa, mag-worry ka talaga. Kasi ang iniisip mo, gagawin mo yun sa pamamagitan ng sarili mong lakas. Pero, bago pa man mag-start ang ministry, or sabihin natin, evangelism, at isipin mong gawain ng Panginoon yan, hindi ka mag-worry ano man ang outcome. Kasi gawain ng Panginoon yan, at siya, ikaw lang magtatanim, siya ang anong tawag doon, Brother Josh? Ikaw magtatanim, siya ang magpapabunga. Yes. Pastor, tama po. Saktong-sakto po yung sagot ni Pastor kasi sabi po dito, worry often stems from feeling responsible for things beyond our control. Yes, ayan. Yes. Yung mga bagay natin control, inisip natin na dapat tayo pa yung tama po. Okay. Magbasa muna siguro tayo ng mga ng mga antag dito. Comment po. Comment. Okay. Nabasa na ba natin to? Yung totoo po yan. Nabasa na po natin. Okay. Sister Ned. Yeah.
Yan, Kay Brother Jimmy, yan, Brother sabi Jimmy, po. pakibasa, naka-address kay Brother Jimmy. Ay, sige po. Tama po, Brother Jimmy. Kaya nga po, napakahalaga ng mga faith testimony sa church ng mga kapatid para ma-inspire ang congregation. Tama po yun. Amen. Nagpapalakasan tayo sa bagay na yun. Malakasan talaga. Kaya mahalaga yung fellowship eh. Kasi dun mo, mas malaki pala yung problema niya kaysa problema ko. Yung natahimik ka na lang. Oo, alitit lang pala lang iniipit yung problema ko, pinapalaki ko. Parang ganyan. Ayan. Thank you po, Sister Ned. Amen po, Pastor Junel. Alright, thank you po. At kay Sister Tess. Okay, Brother Josh, pwede pakibasa. Okay. Ayan. Yan, sabi po dito ni Sister Tess, all we possess is the Lord's and we are accountable to Him for the use we make of it. In the use of every penny, it will be seen whether we love God supremely and our neighbor as ourselves. So ito po ay from the Christ Object Lesson, page 351. 351. Ayan, tama po yun. So, ang pinaka lang po talaga dito, mga kapatid, no, sabi nga ni Pastor Jonel, ano daw ang antidote sa worry? Stewardship. At ano pong principle yon? Matthew 6:33. Sabi po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. When we start recognize na hindi po tayo ang may-ari at ang Diyos ang may-ari ng lahat, He will provide all our needs. Amen. Ayan. Okay, yung sunod na slide pala, Brother Josh. Ayan. Ayan, sabi pa nga po dito, Adam and Eve had no food, clothing, housing, or labor problems. Hindi po nila naranasan yun nung sila po ay nagtitiwala sa Panginoon kasi provided na ng Diyos lahat ng bagay. So, payapa. Sabi pa nga po hayahay ang buhay. Kapag hayahay ang buhay natin, payapa tayo kapag kinikilala natin ang ownership ng ating Panginoon. Pero, Pastor, Brother Jimmy, ano naman ang magiging resulta kapag ni-reject natin yung we fail to recognize God as the owner at tayo ay mga steward, which is yung next point po natin. Ano po yon? Pag ni-reject po natin ang stewardship, it always brings to ruin. Ang sakit pala nun, Pastor, Brother Jimmy, ano? Kapag tinanggihan pala natin na tayo ay katiwala ng Panginoon at feeling natin sa sarili, tayo pa rin ang may-ari, it always brings to ruin. Lahat ng plano natin, lahat ng iniisip natin, baliwala. Bakit po kaya? Tingnan po natin. Pag-isipan po natin, mga kapatid, yung nasa next slide. Sabi po dito, when Adam and Eve took the fruit of the forbidden tree, they denied God's ownership and they ended their relationship. So, nung time na sinuway nila, nang kainin nila yung bunga ng pagkakilala ng mabutit masama, number one, they denied God's ownership. So, hindi nila kinilala yung pagiging may-ari ng Diyos. At doon sa punto na yon, mga kapatid, they cut their relationship. Hindi kita kinikilala, so wala tayong relasyon. Now, ano yung nangyari? Nung naputol yung relationship at yung rejection ng ownership ng Diyos. Ano daw po yung mga nangyari? Ayan, next slide po natin, Pastor. Ayan, so hintayin lang po natin. Wala si Pastor. Okay. No? So, ibig sabihin pala, Brother Jimmy, nung pag tinatanggihan natin yung mga bagay na yon, lahat inaalis natin, yung authority and yung relationship. Now, ano yung magiging effect? Ano yung mga naging epekto nung nangyari yon? Number one, they could no longer talk face-to-face with God. Dati, merong face-to-face relationship ang tao. But because of that one instance, nawala lahat yon. And dahil nabahiran na tayo ng nabahiran na ang tao ng kasalanan, and since God is a holy God, so hindi pwedeng ang taong makasalanan ay makita ang Diyos ng mukhaan.
Mm. Kasi 'di ba, sabi nga ni Moises, sabi nga ng Diyos kay Moises hindi pwedeng ang tao ay makakita sa akin at mabuhay. So, nawala yung face-to-face relationship sa Diyos. Number 2, nasira yung relationship. Sabi nga, dati magka-partner ang Diyos at ang tao. Ngayon, sabi nga ni Apostle Paul, naging magkaaway. Grabe, no, mga kapatid? Naging magkaaway ang Diyos at ang tao because of that one sin. And then, number 3, they immediately sense their need of clothing. Dati naman, nung hindi pa sila nagkakasala, kahit hubad sila, ay hindi naman sila nagkakahiyan. Why? They are clothed with the righteousness of Christ. No, yung righteousness ng Diyos ay nakadamit sa kanila. But the moment na nahiwalay ang tao sa Diyos, doon siya nakita niya yung kanyang kahubaran, and doon niya nakita yung kailangan niya ng effort para matakpan yung sarili niyang katawan dahil nakita niya ang kanyang sarili na hubad. Then number 4, next po natin, Pastor. Number 4. Number 4 na nangyari is that they were dispossessed from their home. Yung dating libreng pabahay ng Diyos, no, sa Eden, no, may free lodging na sila, no. So ngayon napaalis sila sa napakagandang tahanan. Food and lodging. Yes, food and lodging. sa yun ang buhay doon, Pastor, no. Kompleto na lahat no, pero nawala because of that sin. And number 5, their privileges were lost and they were forced to obtain their living by the sweat of their brows. So doon natin nakita, sabi ng Panginoon, no, sa pawis ng iyong muka ikaw ay kakain ng sarili mong tinapay. Dati provided na ng Panginoon pinapatubo niya yung mga halaman, no, na makakain ng tao, but because of that kailangan pagpaguran ng tao yung kanyang kinakain. So, dito natin makikita, Pastor, yung laki ng impact. Ang akala natin, Pastor, yung nangyari doon sa Eden, no, ay parang sa tingin ng marami sa atin, parang napakaliit na kasalanan. But that particular instance, mga kapatid, it is clear indication of our denial of God's ownership. And because of that, inalis natin yung relasyon natin sa Kanya. And until now, mga kapatid, no, dama pa rin natin yung impact na yon. Pero salamat sa ating Panginoong Jesus, ginawan niya ng remedy yung mga bagay na ito. And we are hoping and we are looking forward doon sa kanyang pangako na lahat tayo ay makakabalik sa relasyon, no, yung kagaya ng relasyon ng tao sa Diyos noong panahon ng Eden. Amen. Amen. Okay. May sunod pa bang slide dito, Brother Josh? Okay. Pag-usapan muna natin yung tungkol sa rejections na yan. Mayroong may mga reaction dito ang ating mga kapatid, ano? Sabi po ni Sister Tess, ito siguro ito yung kanina, yung pag-share. Mainam po sa care group natin, may part po ng sharing time. Doon po marinig natin ang mga karanasan ng mga kapatid, especially about stewardship, how good God is in our lives, through thick and thin, and there's always, tama, si Sister Neddy to hear their experiences. Opo mga kapatid, dapat po talaga in every care group meetings, hindi talaga lahat makukuha ng lesson review. Actually, may doon lang sa huling part yon, ang lesson review, lesson study, at least 5 points or 3 points sa pag-uusapan. But most of the time, maganda sa care group ay nag-share po kayo ng mga experiences nyo. Kaya tinatanong natin, every time nag-start tayo sa care group, na meron po bang gusto mag-share ng karasan dyan? And let us siguro, Brother Josh, Brother Jimmy, let us, totoo yan, make it a practice na every may ganyan mga meetings, we have to share our experiences kasi hindi natin alam, may mga kapatid pala tayong during that time may mga ganito karanasan, and then suddenly nung narinig ka, wala pala sa kalingkingan yung problema ko sa pinagdadaanan niya. Yung mahihiya ka na lang sa sarili mo.
Ay, malaki pala yung Tama po. problema niya kasi sa akin, pero nakangiti pa rin siya. Para maging encouragement yung mga testimonies natin, mga kapatid. Okay. Huwag po mag-alala, Sister Tess, yan. Magiging ano po natin yan, practice. At sabi ni Sister Neddy, sa Luke 12:13-21, Jesus illustrated this in the parable of the rich fool, where the man forgets, yun, God is the owner of everything. Okay? Kaya, isang ano yung Brother Josh, kapag kinalimutan talaga natin ang Panginoon ng owner, maglilid yun for kumbaga, ruin sa atin, mga kapatid. When we reject stewardship, what will happen? We act as if we are the owner and not the caretakers. And what will happen, mga kapatid? Maglilid siya sa pride, misuse, and spiritual blindedness kapag yun po ang mangyayari sa atin. So, spiritual blindedness, kasiraan po yan sa atin. Kumbaga, yun yung magsisira po ng ating buhay eh. Yung misuse, no, yung hindi pagiging tapat sa ating Panginoon, at yung pagiging makasarili, magiging self-centered tayo, mga kapatid, kapag nahiwalay po tayo. Kasi tandaan natin, sabi nga, stewardship is a lifestyle. Di ba? Kapag hindi na natin siya naging lifestyle, of course, what will happen? Ang magagawa natin is the opposite of the stewardship. Amen. Pastor, Brother Josh, Mhm. nag-reflect lang ako doon sa, Pastor, kung inyo po mababalik sa 20-second slides. 20 slide. Yes po. After po noong mismong subtopic. Pastor, medyo napaisip lang ako ng malalim dito sa bagay na to. Yung last phrase po dito, sabi dito ay they ended their relationship. Which is kung titingnan natin, malungkot 'yan, Pastor. Mhm. Parang hindi ko alam kung gaano 'yan kalungkot. Hindi ko alam, mga kapatid, kung gaano to kalungkot noong they ended their relationship. Biruin niyo, mga kapatid, pinalaya sila. Ibig sabihin talaga parang parang yung prodigal son na talagang wala lang choice ang parent na, sige, lumayas ka na. Hindi na kita kinikilala bilang anak. Parang ganyan, Pastor, no? Mhm. Although hindi ganun yung salita ng sinabi ng Panginoon, pero yung datingan niyan sa palagay ko ay parang gano'n na inalis ng pagkakasala yung father and daughter and son's relationship kina Eva at Adan. Kaya sa palagay ko, Pastor, ang lungkot niyan. Pero ito yung dito po ako napapaisip, Pastor. Kadalasan ang nagiging tema o kaisipan ng mga taong nagre-rebelde sa Panginoon ay para maging masaya sila. Isipin niyo, mga kapatid, they ended the relationship with God para maging masaya. Okay? In which dapat ang result nun is maging malungkot dahil they ended their relationship with God eh. Pero ang reason kung bakit nila in-end yung kanilang relationship sa Panginoon Diyos ay para maging masaya sila. So parang total opposite, mga kapatid, po. Na talagang kapag ang isang tao ay nabuhay sa kanyang sarili lamang, pwede talagang maging masaya siya. Pero inalis niya yung relationship na meron sila ng ating Ama sa langit. So, naalala ko tuloy, kung gaano man, siguro ito yung sagot kung gaano ito kalungkot yung nangyari sa yung nag-end yung kanilang relationship. Mga kapatid, isang dahilan na tinitingnan sa pag-aaral kung bakit si Jesus Christ ay napaluha pa po ba o nagkaroon siya ng pawis na may dugo? Tama po ba? Isang dahilan daw po doon ay hindi dahil si Jesus Christ ay nakikita niya na siya ipapako sa krus. Nakikita niya yung sarili niya na masasaktan, mahihirapan pagkatapos ng panahon siya ay mahuli. Pero, mga kapatid, ang isang dahilan daw po doon ay dahil sa kasalanan na kanyang tinanggap sa kasalanan ng sanglibutan ay nahiwalay siya, yung relationship niya at ang kanyang ama ay naputol. Yes. So, mga kapatid, hindi biro. Kumbaga, medyo seryosohin po natin yung pagtanggap natin sa stewardship. Kasi sa palagay ko, ang mga kapatid ay hindi ang Diyos ang mawawalan kapag in-reject natin yung pagiging steward, kundi
tayo sa palagay ko yung nawawala at talagang parang wala nang magiging buhay. So parang nakikita ko to na parang ang lungkot ng yung ruin na to ay parang sobrang lungkot. Oo. Ano po para sa akin. Kaya yeah. Totoo yun, Brother Jimmy. Yun na lang na-experience ni Adan at ni Eva, mga kapatid. Hindi ko alam kung gaano talaga sila kalungkot nun. Kasi suddenly, may nagkaroon ng sudden shift. Parang steward shift. Nagkaroon ng sudden shift sa isang blessed na buhay, sa isang maalwan na buhay, sa isang buhay na napakalapit sa Panginoon. Then suddenly, overnight, hindi ko lang alam kung gaano kabilis yan. Pero suddenly, nung nagkasala sila, sabihin natin, paglabas ng Eden, ito na, magbubungkal na ako ng lupa para ako'y kumain. Magpapatak na ng pawis. Gagawa ko ng mga damit. Gagawa kami ng tirahan para hindi kami lamigin. Pero yung mga kapatid, talagang hindi sila sanay doon. And that is the result of rejection. Actually, hindi ang Diyos ang nagpatapos ng relationship kundi si Adan at si Eva ang nag-end ng relationship. But the good thing is, God is always reaching them out, no? Sabi nga sa Isaiah chapter 59 1 and 2, hindi sabi sa English basahin ko, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God, your sin have hidden his face from you, so that he will not hear. So anong dahilan? Ang kasalanan. So kapag tayo ay kasi ang pag ni-reject isa sa mga bunga rin ng kasalanan yung i-reject mo yung stewardship. Pag sinabi i-reject mo yung stewardship, you already have rejected the ownership of God sa iyong buhay. You ended up that good relationship with the Master, with the Lord, mga kapatid. And what would be the result? No? We're not, sabihin natin, magstay lang ba ako sa Panginoon kasi natatakot ako sa result? Hindi, mga kapatid. We're not looking dun sa mga consequences. Ang gusto ko lang, there is blessings kung tayo ay nasa ating Panginoon. And not only that, peace of mind that passeth all understanding. Gusto ko lang basahin yung Brother Jimmy, Brother Josh, yung sa Philippians, no? Okay. Wait lang po. Yan. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, okay? And the peace of God, which transcend all understanding, will guard your hearts. Stewardship pa rin to, bumalik tuloy tayo sa worry, no? Will guard your hearts. When God guard your hearts and guard your minds in Jesus Christ, who is in control? Ikaw pa ba? No. Pero kung i-reject natin si Jesus Christ, who will control our minds? Who will control our hearts? Nothing. At ang worry, masisira talaga tayo, mga kapatid, when no one's guard our hearts and our minds, mga kapatid. Talagang totally tayo masisira, kagaya ng sinasabi sa ating lesson. Amen. Amen. So makikita natin dito, Brother Jimmy, Pastor, no? Yung yung impact ng pagtanggi o yung rejection ng tao kapag hindi natin kinikilala yung ownership ng Diyos. And sabi nga natin sa unang tingin parang maliit. Sabi nga natin sa unang tingin parang maliit. Pero sabi nga natin, magtapat ka sa maliit, pamamahalaan mo ay yung malaki. So, dito sa punto na ito, dahil doon sa bagay na yon, ay nagdala na ng destruction, ng ruin. And even now, Brother Jimmy, daman-daman natin, experience natin ngayon, kailangan natin magtrabaho, no? Yung marami sa atin nagpupuyat, nag-overtime para pagtrabahuan yung pangangailangan. But if we start na i-reconnect ulit natin ang ating sarili sa Panginoon, no, nandoon ulit yung peace. Ibabalik ng Diyos yung pangako niya na peace at yung provision niya ay ipagkakaloob niya. Amen. Kaya kaya masasabi natin, mga kapatid, ang stewardship antidote, no, gamot sa nasirang relasyon natin sa Panginoon. At yun yung nais ng Diyos na ibalik sa atin. Now, papaano gagawin ng stewardship na ma-reconnect tayong muli sa ating Panginoon Diyos?
It only means, mga kapatid, na kailangan natin ma-experience ulit ito. Ano po yun, mga kapatid, yung nasa next slide? Yung dependence. Magbalik tayong muli sa Panginoon. No? Once na na-reconnect pala tayo, Brother Jimmy, Pastor, no, sa relationship natin sa Panginoon, tayo ulit ay nandoon yung ating dependence sa Kanya. Tama. Now, ano sabi po dito sa kasunod na slide? Sabi po dito is that there is only one alternate to being a steward of God. Yon. So, once na ni-reject natin yung pagiging steward ng Diyos, ano yung tawag sa atin? We are a slave to the devil. No? Dati katiwala ka, tapos ngayon alipin. No? Napakasaklap ang naging result ng rejection. From being a steward, now you're a slave of the devil. The devil promised the freedom of independence. Yan po yung sinabi mo, Brother Jimmy, ano? Yung masaya dahil malaya ka, dahil gusto mong magagawa mo na yung mga gusto mo. Ang tanong doon, Brother Jimmy, kung pang matagalan yung kaligayahan na yon. Superficial. Until supplies last. Mababaw. Napakababaw. Napakababaw na kaligayahan yon. May ibibigay nun. Yan yung promise na independence ng kaaway. But God promises the freedom. Ang Diyos nagbibigay din ng pangako ng pagiging malaya sa pamamagitan ng yung ating pagdepende sa Kanya. Parang minsan, parang mapapaisip ka, parang ironic naman yung na yun. Magiging malaya tayo pag tayo nakadepende sa Kanya. So, paano, mga kapatid? Gusto ko na magbigay ng konting rito, analogy. Okay. Siguro kayo later on makaka-relate kayo kapag may mga anak na kayo. Pero syempre, naging bata din kayo, Brother Jimmy, Brother Josh. Ako din. Nung kayo yung mga bata, nag-aalala ba kayo kung ano yung pambayad nyo sa tuition? Nung kayo ba'y bata pa, nag-aalala ba kayo kung ano yung kakainin nyo? Kung ano yung kakainin natin? Nung tayo'y bata pa, nag-aalala ba tayo na ang gawa lang natin nung naglalaro lang tayo. Masaya maglaro, pag uwi natin, may kakainin na tayo. Bakit hindi tayo nag-aalala? Because we are dependent to our parents. Tama po. Diba? Kapag nawala yung dependency na yon, that's the time na mag-worry ka, ay wala na yung mama ko, paano ko kakain? Nakita niyo yung principle? Ganun yung gusto ng Panginoon. Kaya kapag nasa Panginoon tayo, yung balik na lang tayo sa pagkabata natin, ganun ang magiging kalagayan natin. Parang walang worry. Walang worry kasi we know na yung kung saan tayo nagiging dependent, He will provide us everything that we need. Kasi hindi naman tayo, kung ang magulang hindi nagpapabaya sa anak, and they will do everything para i-sustain ang mga bata, how much more yung lumalang sa atin, sa image pa ng ating Panginoon, ipapabayaan tayo? Of course not. No? Ibon nga, mga bulaklak nga, ay hindi pinababayaan. How much more tayo na nilalang sa ilikas ng ating Panginoon? Amen. Tama po yun, no? So, tingnan po natin, mga kapatid, yung kasunod na slide. Papaano ba natin may experience ito? Ang sabi po dito, the person who recognizes and accepts his stewardship relationship to God can be assured that his basic requirements for living will be provided. Sabi nga po ng Panginoon sa Matthew 6:25-26, do not worry about your life. Your heavenly Father feeds them. Napakahalaga na makita natin yun eh. Tama po yung sinabi niyo, Pastor eh. Nung bata tayo, provided ng lahat ng magulang natin. Hay, masaya tayo nakakapaglaro. Diba? Wala tayong alalahanin sa buhay. Malaya. Alam mo yung Brother Josh, hindi ka nga nag-aalala, yung parents mo hirap na pala magbayad ng tuition fee. Pero ikaw nakakatulog ka pang mahimbing. Ikaw, ang sarap-sarap pa ng kain mo. Nakakapaglaro ka, di ba? Yun yung parang naiisip kong parang ang gandang i-relate sa pagiging dependent natin sa ating Panginoon. Tama po. At yan din po, Pastor, Brother Jimmy, yung related sa verse
na kasunod po nito, yung nasa Matthew 7:11. Ayan, pwede po ba natin ipakita? Ayan, sabi po dito ng Panginoon, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. Yes. Grabe, no? Sabi ng Panginoon, tayo nga masasama na yung budhi. Pero kapag sa anak, di ba po, sabi nga po, yung, pero ibibigay natin yung pinaka-the best. How much more ang Diyos na marunong sa lahat? He will give us the very best para sa kapakanan ng kanyang mga anak. So makikita natin dito yung yung freedom, yung magandang freedom na nga po natin. Ito yung tunay na freedom kasi yung kay Satanas ibang freedom yun Freedom. Freedom to do all things that you want. Parang siguro Brother Josh, ang freedom nagli-lead din to sa satisfactions Yung maging satisfied ka na kung anong meron diyan. Okay? Kasi kapag wala ka contentment, yes. Kapag wala kang freedom, walang contentment. Walang contentment. Kapag wala ka talagang, kung iniisip mo na ikaw yung may owner, ikaw sa'yo yun, walang contentment talaga mga kapatid. Opo. Pero kapag nasa Diyos ka, nandoon yung contentment. Yes. Sige pa, Brother Jimmy. About dito sa dependence natin pinag-usapan sometimes, minsan, English Tagalog, no? Minsan ng Panginoon ay mapapaisip ka. Minsan, ang Panginoon Diyos ay nilalagay tayo dun sa sitwasyon na talagang parang down na tayo, na wala na tayo talagang ibang choice, kundi dumepende sa Kanya. Na hindi ko po alam kung naranasan niyo na yung mga kapatid sa ganong kaparaanan. Kanina sinabi ni Pastor na nung tayo nag-aaral, nag-aaral ng tuition natin. Hindi tayo nag-aaral ng tuition natin. Siguro, Pastor, since elementary and high school, yes, nung high school, medyo struggle na po kami nag-iisip na rin kami kung paano kami mabubuhay kasi medyo nahiwalay na kami kay tatay, humiwalay kami So, since high school, natuto na rin kaming mag-isip kung ano kung ano makakatulong kay inay. And then nung college po ay, nag-working student ako na yun talaga. Walang tulong talaga kay inay at kay tatay na talagang kami yung nagpo-provide ng pagkain namin, ng pang-tuition namin sa sariling sikap. Mga kapatid, kumbaga parang dinadala tayo ng ating Panginoon Diyos sa sitwasyon na mapapaisip tayo, wala akong choice Wala talagang ibang choice kundi ang Panginoon Diyos Parang just like the Israelites, mga kapatid, dinala ng ating Panginoon Diyos ang mga Israelita sa pamumuno ni Moises doon sa ilang. Ano po bang meron sa ilang? Bato, buhangin. Walang pagkain doon, mga kapatid. Walang tubig. Kung tutusin ay mahirap makahanap ng tubig doon. So, parang dinala ang Israelita sa ilang para siguro a total great test na rin to sa mga Israelita para sige, wala na bang ibang choice? Ako na lang malalapitan nyo. Hindi pa ba kayo tatawag sa akin? Parang gano'n, parang gano'n gusto mangyari ng Panginoon Diyos. Pero yun nga po, walang mapagkukunan ng mga Israelita ng pagkain. Bagaman siguro may mga hayop silang nadala doon na pwede nilang katayin. Pero yung mga gulay o kung ano man, napansin po natin, mga kapatid, ang Diyos ang nag-provide lahat sa kanila So this time, nakadepende talaga ang buhay ng mga Israelita sa ating Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, ito yung malungkot. Once we live the life, once we choose the life kasama ang ating Panginoong Diyos, minsan, katulad ng mga Israelita, minsan hindi tayo satisfied. Panginoon, parang kulang, parang hindi sapat, parang hindi masarap. Parang sinabi ng mga Israelita, Moises, ibalik mo kami doon sa Ehipto. Kasi doon, nakakakain kami ng maayos. Dito, ginugutom, pinapatay mo kami sa gutom. So parang sana hindi maging ganon. Sana hindi maging ganon yung ating pagdepende sa Panginoon Diyos na
Yes, tinanggap na nga natin si Jesus Christ. Panginoon, bakit, di ba tinanggap na kita? Bakit sumusunod na ako sa'yo? Bakit ganito yung naranasan ko? Parang kulang. So mga kapatid, again, it's not about you, it's about God. It's about kung ano yung kayang gawin ng Panginoon Diyos sa ating buhay. At yun yung sinasabi na ako ang bahala sa'yo, do not worry, kasi ako yung magpo-provide sa'yo lahat ng iyong pangangailangan. Amen. So, total Amen. dependence po talaga. Total dependence. Amen. So, tignan po natin mga kapatid yung kasunod, no? Sabi po dito, life tenancy through the ceaseless ages of eternity, that is the ultimate reward for those who are faithful steward. Sabi ng Panginoon, magtiis ka hanggang sa wakas. Ano ang pangako ng Panginoon? Yung ultimate reward is yung eternal life. Amen. So, sa pagiging steward mga kapatid, sabi nga natin, parang roller coaster 'yan. No? May ups and downs. Minsan talagang sasadsad pa, mga kapatid. Pero kapag nandoon yung total surrender, total dependence natin sa Diyos, sabi nga hindi kanya hayaan, hindi kanya pababayaan sa lahat ng sandali. Ngayon, tingnan natin mga kapatid. Ano yung 3 conditions sa stewardship? No? Number 1 is a close identification of the steward with his master. Yun. Number 1, relationship lagi, mga kapatid. Number 1 na condition is right identification. Ikaw ay steward at ang Diyos ang master. Number 2, the steward is not the owner or the master. Tayo mga kapatid ay manager. Yan, paulit-ulit po natin sasabihin yan, we are not the owner. Maaari yung sasakyan, bahay, lupa, anumang tinatangkilik natin mga kapatid, maaari sa papel nakalagay ang pangalan natin mga kapatid. Pero sa katotohanan, ang lahat ng 'yan ay pagmamay-ari ng Amen. Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Psalms chapter 24 verse 1. The earth is the Lord's and the fullness of it. Mga kapatid, ang lahat ng nandito sa mundo ay pagmamay-ari ng Diyos. And number 3, the term steward connotes a relationship of royalty. Ibig sabihin pala, mayroon tayong relasyon sa royalty. No? Yan po yung nasa Isaiah 22:15-21. Kung matatandaan nyo po yan sa story po na yan, kung di ako nagkakamali, pastor, yan yung may tungkol sa may hawak ng susi ng kaharian ni David. Yang nasa Isaiah 22. So it means to say, tayo bilang mga katiwala ay mayroon tayong relasyon sa makahari, which is ang Diyos ang hari ng mundo at siya ang hari ng ating buhay. So we have a relationship with the King. So yun ang pinakamaganda mga kapatid na relasyon. Hindi lamang tayo tinawag ng manager, kundi meron tayong napakalapit na relasyon sa hari ng lahat ng mga bagay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So, naglilingkod pala tayo, pastor, no? Hindi nga lang sa mga royalty ng lupa, sa mga hari, prinsipe, prinsesa ng lupang ito, kundi ang pinaglilingkuran natin ay ang hari ng mga hari at ang Amen. Panginoon ng mga Panginoon. Now, kung alam natin mga kapatid ang condition natin sa stewardship, anong attributes ang dapat na makita sa atin? Number 1, humbleness of spirit. Yung humility mga kapatid. Sabi nga natin, makita natin yung kababaang loob na hindi natin pagmamay-ari ang lahat, kundi ang lahat ng ito ay sa Diyos. Number 2, lack of pretension and ostentation. No, nandoon yung pretending na akin to lahat. No, means yun yung doon yun yung pride na gustong itanim ni Satanas sa ating mga puso. Pero kung tayo ay mga tunay na katiwala ng ating Panginoon, we have that humility and wala sa atin yung pretension na kagaya ni Satanas. And number 3, parental behavior toward those
for whose welfare the steward has responsibility. Yung kung papaanong ang isang magulang ay nag-aaruga, no, sa kanyang mga anak, ganun din ang pagmamanage ng isang tunay na katiwala ng Diyos. Katulad na nabanggit natin kanina, mga kapatid, di ba? Kung ang isang magulang, kahit anong sama, ay nagbibigay ng pinakamagandang regalo sa kanyang anak, how much more yung tutularan natin ay ang Diyos, Ama na nasa langit. Amen. So yun ang dapat na makita sa atin, mga kapatid, bilang mga katiwala ng ating Panginoon. Ayan. So, Brother Josh, no, yun na yung pinakang last slides natin, ano? Natapos din natin. Yes. Ayan. So, nakita natin, mga kapatid, tayo bilang tao at katiwala ng ating Panginoon. Nakita natin yung lesson. Gusto ko isa-isahin, Brother Josh, kung matatanda natin, that stewardship is all about what? Relationship. Ano pa ba yun? Pangalawa ay Dominion. Dominion. Okay. So, then, Has number restriction. 3. Yeah, may restriction. Okay. And then number 4. Requires faithfulness. Yun, nangailangan ng faithfulness. Sunod. Removes worry. Removes worry. And then, stewardship dependent. rejection. Rejection brings ruins. And dependence. Stewardship is dependence. Wow. So, yun mga kapatid ang principle para tayo ay yung tao bilang katiwala ng ating Panginoon. Dami nating mga natutunan mga practical na mga bagay ng Brother Josh, Brother Jimmy. And yung mga life lesson natin and even yung mga relationship between parents and child ay nagre-reflect mismo nung relationship na supposed to be ay meron dapat tayo sa ating Panginoon. Ang bata as in wala siyang magagawa para sa kanyang sarili. Dapat ganun din tayo. No? Na yung anong tawag dito? Yung nga, na wala tayong magagawa para sa ating sarili. Kaya, tama yung sabi nyo kanina, dapat maging dependent tayo sa ating Panginoon. Yung freedom, it leads to satisfaction. When you don't have freedom, mga kapatid, that's superficial, no? Yung independence at hindi yung pagiging dependent sa Panginoon. Alam nyo, Brother Josh, Brother Jimmy, no? Ayan, konti na lang oras natin, pero gusto ko itong i-share. Dumating ako sa point na hindi ko alam, no? Maybe, nung mga panahon na yon hindi ako mabuting katiwala ng ating Panginoon. Ayan. Kasi parang hindi ako nagkaroon ng satisfaction. Nabilhan ako ng motorcycle ng aking father. That is my first time in my ministry. First year ko sa ministry, binilhan niya ako ng motor. Kasi kailangan ko daw. No? Ang swerte, no? Nabilhan ng motor. Pero second hand lang. Hindi namin kaya ng brand new. Okay. Ngayon, ang binili sa akin yung XRM 125. Alam niyo yung mga XRM nung panahon na yon, XRM 125. Habang nagmumotor ako, Brother Jimmy, may nakita ako na naka-lifter yung motor. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa mekaniko. Sir, pa-lifter nga po ng motor. So, nilift. Dinagdagan yung, para tumaas, maging parang enduro yung motor ko. So, sabi ko, wow, ang ganda na. Mataas na yung motor ko. Pwede na sa baha. Kaalis ko lang mga kapatid ng paayusan, na habang nagbumotor ako pauwi ng tinitirahan ko, may nasalubong akong XRM, ganun na ganun sa akin. Pero ang kanya, merong yung disc brake niya, merong disc cover. Ang forma. Kinahaponan, bumalik ako, nagpakabit ako ng alam niyo, hindi ako tapos sa gabi na yun, hindi ako makatulog hanggat hindi mailalagay yung gusto ko. No? Dumating ako sa point na yun. Tingnan niyo mga kapatid, sa madaling sabi, nabuo yung mga dapat kong gusto dun sa motor ko. Pero habang ginagawa ko yun, ang dami ko pang nadidiscover sa paligid ko na parang ang dami pa rin kulang sa motor ko. Itinigil ko ng mga kapatid. Kasi hindi na ito nagiging maganda sa akin. At even yung aking mga allowances na ilalagay ko na sa pag-upgrade ng aking motor nung ako ay, that is first year ko sa ministry. Alam niyo mga kapatid, walang satisfaction. Walang freedom. You don't have any peace of mind. Even in the evening, hindi ka makatulog. Kasi gusto mo na mag-umaga kasi gusto mo nang palitan yung ano mo. Tapos wala kang pera, ang mangyayari, wala kang peace of mind. Gusto mo dumating na yung sahod mo para makabili ka na ng pangbili ng ganyan-ganyan mo. Ano mga kapatid, dumating sa point na parang sumasakit na yung ulo ko. Ganyan talagang worry na minsan affected even my ministries, no? Why?
kasi hindi ako naging mabuting katiwala sa ating Panginoon. No, ngayon mga kapatid, I am satisfied, no? Kahit yung sasakyan ko ay wala dito, no? At siya ay ongoing ang kanyang surgery, I am still satisfied. No, hindi ako nag-worry kung anong kasi bigay yun ng Panginoon. That is not my car. That is His car being entrusted to me. Pero ginawa kong responsibility ko para alagaan siya. But of course, dumating sa point na masisira talaga ang sasakyan. Pero hindi ako nag-worry. No? And sooner or later, magkikita ulit kami ng ng sasakyan na ipinagkatiwala ng Panginoon. And yung worry and satisfactions, andyan na yan mga kapatid. And the peace of God that passes all understanding will guard your heart and minds through Jesus Christ. Amen. Brother Jimmy. Takeaway na ba ito? Takeaway na, no? Parang takeaway na. Parang takeaways na. Siguro, Pastor, dito sa ating topic na ang dami natutunan na po, ang dami natutunan. Man, God's steward. Talagang we are created for a purpose, no? Hindi lang tayo nabuhay dito sa sanglibutan to satisfy our own needs, our own pleasure. Ano po? Hindi tayo binigyan ng pagkakataon sa sanglibutan. Hindi natin i-enjoy hindi tayo magkakaroon ng kaisipan na teka lang, hindi ko pa nagagawa yung aking mga pangarap, yung mga gusto sa buhay. Kailangan ko munang unahin 'yon bago ako maglingkod. Sana po hindi tayo dumating sa ganung pagkakataon, no? Naisipin natin at kaya tayo nabuhay sa sanglibutan ay para i-satisfy yung ating own pleasure. Kasi ang sabi dun sa ating pag-aaral last topic ay we are created for a purpose. Actually, a practical purpose lang naman yung ating create tayo eh. And that is to reflect God's character and to live not only for ourselves but for the others. Talagang we are called to be a faithful steward. Amen. Amen. Sa akin po siguro, Pastor, sa ating pong usapan sa ating 2-part series na ito, gusto ko siyang i-summarize sa sinabi ni Sister White sa Thoughts on the Mount of Blessing. Sabi niya po doon, everything we possess comes to us stamped with the cross, bought with the blood that is precious above all estimate, because it is the life of God. Amen. Hence, there is nothing that we have a right to pledge as if it were our own for the fulfillment of our word. Amen. So, lahat mga kapatid ay merong stamp ng pagmamayari ng Panginoon. Walang sa atin na ating maipagmamalaki. Tayo'y kanyang mga katiwala lamang. Amen, amen. Ay, grabe, parang naisip ko talagang kumbaga I'm nothing without God talaga. I'm nothing without Him. No, talagang totally I am nothing. Amen. Amen. Mga Parang kapatid, dito, Pastor, sige, Brother Josh. Parang dito, Pastor, Brother Jimmy, na-humble tayo. Totoo. Talag na-humble tayo, kapatid. Ramdam na ramdam ko po sa atin mga pinag-usapan na lahat, wala tayong maipagmamalaki, walang atin talaga. Dahil lahat yan, may stamp at may selyo ng Panginoon na kanya ang lahat ng ito. Grabe, oh. Ay, praise the Lord, praise the Lord. Kaya wala akong may pagmamalaki sa buhay ko. Even yung aking ministry, may stamp ang Panginoon dyan. Even my family, may stamp ang Panginoon yan. Hindi sila akin. I'm just a steward of God to my family. Kaya mga kapatid, lahat-lahat yan ay sa ating Panginoon. Amen. Alright. Ay, nako. Kapatid, kung pwede lang pahabain okay sana. Kaso talagang ating panahon nagdumali, no, mga kapatid. Ayan, so, sige, Brother Jimmy. Bagaman hindi natin nakita yung iba nating mga kasama na nag-comment, ay tayo po ay ina-appreciate natin yung pag-participate sa panonood ng ilan sa ating mga kapatid. Nariyan po ang sina Brother Israel Gotcheco, sina Ma'am Lina, ayan, nanonood sina Ma'am Lina Rafalio, Sister Cathy Tabaquero, nariyan din po si Brother Lemuel Maglonso. Ayan, once again, good evening po sa ating lahat. Good evening po, mga inyo pong lahat. Good evening po and happy watching po. Okay, praise the Lord, praise the Lord. Ayan. Okay, so mga kapatid,
Muli magkikita po tayo sa Sunday. Tama, no? Sa Sunday, same time. Ayan, sa ating susunod na topic na pag-uusapan. Si Brother Josh na bahala kung ano yung magiging title ng topic natin. Ano? Siguro i-post na lang natin. Parang ako Pero maganda po Pastor ang ating pong magiging topic sa susunod na episode ng ating pong Stewardship Podcast because it's all about spiritual stewardship. Okay. No, napakaganda mga kapatid. Spiritual stewardship. Ang akala kasi natin, ang akala ng marami sa atin mga kapatid ay tayo it's all about material. But it is more about spirituality management. Wow, amen. Okay, praise the Lord. Ayan. So, abangan niyo mga kapatid, yung magiging discussion natin this coming Sunday sa pamamagitan ng ating mga kasama si Brother Josh at si Brother Jimmy at ang inyong lingkod, the 3Js. The 3Js. Stewardship Podcast. So, tayo po'y mananalangin na mga kapatid and ayan. If siguro bago tayo magpamanalangin, basahin natin muna itong ilang mga comment. Ayan. Maging fully dependent tayo sa Panginoon, sabi ni Sister Tess. At Amen. Sabi niya, gandi kay Ate Karen, purihin po ang Panginoon sa mabuting at naka-inspired na mga mensahe ng gabi. Thank you so much po, Triple J. Triple J. Talagang pangatawan na natin, Pastor. Triple J. Triple J. Alright. Ayan, so magpapaalam na po mga kapatid ng Triple J ng stewardship sa gabing ito at pangunahan po tayo ng ating speaker na si Brother Josh na siyang mananalangin sa atin. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila at kabanal-banala naming Diyos, salamat po ng marami sapagkat muli niyo po sa aming ipinakita ang napakagandang pribilehiyo na kami inyong matawag na mga katiwala. Yes, Lord. Dakilang Diyos, kami po ay na-humble down ng amin pong naging pagtalakay na ito. Muli naming nakilala ang aming kahinaan kung kami ay hiwalay sa inyo. Nakita po namin, Panginoon, na kami ay magiging tunay na malaya kapag kami ay nakadepende, kami ay nakakabit at mayroong tamang relasyon sa inyo. Tulungan mo po kami, dakilang Ama, na maging tapat mong mga katiwala. Na makita namin ang lahat ng mga bagay na naririto na nasa aming pamamahala, hindi bilang aming pagmamayari, kundi ito ay may tatak, may selyo ng aming Panginoong Hesus na siya ang may-ari at kami ay mga katiwala lamang. Patuloy nawa, Panginoon, na inyong ibuhos ang inyong pong biyaya upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Inilalapit din po namin, dakilang Diyos, ang aming pong mga kapatid, ang aming pong mga kaibigan na ngayon po ay dumaranas ng kalungkutan dahil po sa bagyo na dumating, Panginoon. Sa mga sakuna sa aming pong paligid, sila po ngayon ay nakakaranas ng matinding pagbaha, na sila po, Panginoon, ay nawawala ng kanilang pangangailangan. At ngayon po, Panginoon, ay nagugulumihanan. Sila ay nangangamba sa kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Kagaya, Panginoon, ng aming pong pinag-aralan. Patuloy niyo pong ilawit at inyo pong i-extend, Panginoon, ang inyo pong kagandahang loob, ang inyong biyaya sa amin pong mga kaibigan na ito, upang sila po ay makareconnect sa inyo, maibalik, Panginoon, ang relasyon sa inyo. Sila ay dumepending muli sa inyo upang makita nila, Panginoon, sa mga sandaling ito, ang inyong pong biyaya at ang inyong pag-ibig, na kung sila ay patuloy na lalapit sa inyo, ikaw ang nangako na hindi niyo po kami iiwan ni pababayaan sa aming pong mga pangangailangan. Yes.
At sa gabing ito, dakilang Diyos, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay at sa aming pong pagtulog, inyo pong ipabaon ang kapahingahan. Kami po ay makatulog ng mahimbing, ilayo po kami sa lahat ng mga kapahamakan, at sa magdamag na ito ay kami inyong ingatan. At sa panibagong umagang aming sasapitin, inyo po kaming gisingin, taglay ang ibayong kalakasan na nagbubuhat sa inyo. Patawad po, dakilang Diyos, kung kami man po ay nakagawa ng pagkakasala sa aming pong pananalita, sa aming pong pagkilos, at sa anumang bagay, Panginoon. Pakalinisin kami sa lahat ng aming mga karumihan. Hinihiling po namin ang lahat sa dakilang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Right. Kapag kay Kristo tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay, tiyak na kakamtin, walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikapot, handog, talento at dunong, gamitin sa misyon upang ito ay sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagaganin nating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siyang tawagan, tunay na ligaya'y makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya'y itaas.